Marami na nag-aantay, marami na nagsasakripisyo ng milyong-milyong dolyar at ang buong liga literal na nakapost mga idol. Ganito katindi ang impluensya na nag-iisang hari si LeBron James mga idol. Habang tumatakbo ang orasan sa 2026 NBA Free Agency, ang bawat galaw ng mga malalaking pangalan sa liga ay nakadepende sa isang tao. Kung akala nyo ay simpleng paghihintay lang ito mga idol, nagkakamali kayo. Ito ay isang massive chess match na umaabot mula sa front office ng Miami papunta sa financial adjustment ng Cleveland Cavaliers hanggang sa napakalaking sakripisyo ni Draymond Green sa Golden State Warriors. At higit sa lahat, ultimo ang NBA Commissioner na si Adam Silver ay pinagpapawisan na dahil kailangan na nilang ilabas ang NBA game schedule pero hindi nila magawa mga idol. Kaya ang malaking tanong, kailan ba makakapagdesisyon si LeBron James at sino-sino ang mga naipit sa tinatawag nating LeBron James domino effect? Kung gusto nyong malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga kontrata, salary caps at hidden agendas ng mga teams, well samahan nyo ako mga idol at i-breakdown natin ito. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Unahin natin ang isa sa pinakamainit na issue ngayon na naghihintay na free agent na si Russell Westbrook. Alam naman natin na galing si Russ sa isang solidong run kasama ang Sacramento Kings noong 2025-2026 season na kung saan nag-average siya ng 15.2 points per game bago siya tinamaan ng wrist injury. Pinatunayan ni Brody mga idol na kaya pa rin niya maging impact player sa isang playoff contending team. At dahil dyan matunog na matunog ang pangalan niya sa Miami Heat. Pero teka lang, hindi ganun kasimple ang sitwasyon na ito mga idol. Ayon sa latest report mula kay Stefan Vandy ng New York Post, ang Miami Heat daw ang team to watch para kay Westbrook. Pero may isang napakalaking kondisyon, hindi pipirma si Westbrook sa Heat kung pupunta doon si LeBron James mga idol. Bakit? Balikan natin ang history na ito mga idol. Hindi lihim na naging disastrous ang partnership nila sa Los Angeles Lakers noong 2021. Ang poor roster fit, ang mga walang katapusang trade rumors involving Kyrie Irving at ang nawalang tiwala sa isa't isa ang sumira sa chemistry nila mga idol. Hindi lang ito simpleng alitan o NBA feud. Ito ay isang calculated move para kay Westbrook. Gusto niyang maiwasan na maging scapegoat ulit mga idol. Well, sa kabilang banda ang Miami Heat ay may dalawang magkaibang plano. Kung makuha nila si LeBron, siya ang magiging franchise target na ipapares kina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Isipin nyo yung lineup na yon mga idol. Pero kung hindi naman makuha ng Heat si LeBron, si Westbrook ang kanilang affordable fallback plan para magpatakbo ng second unit nila. Kaya ngayon naka-freeze si Russell Westbrook mga idol. Hinihintay niya kung saan direksyon pupunta si LeBron bago siya gumawa ng sarili niyang desisyon. Hanggat walang linaw kay LeBron, walang pipirmahang kontrata si Brody mga idol. Dumako naman tayo sa Cleveland Cavaliers. Isa pang big name ang kasalukuyan nakahold ang career, si James Harden. Matapos i-decline ni The Bird ang kanyang option, isa siya sa mga pinakainaabangang playmaker sa free agency. Matunog na ang usapan sa pagitan ni Harden at ng Cavs, pero bakit hindi pa rin siya pumipirma? Ang sagot ulit dahil kay LeBron James mga idol. Ang Cleveland Cavaliers ay isa sa mga teams na seryosong pinag-iisipan ni LeBron James para sa next or last chapter ng kanyang career. Pero sa NBA, hindi ka pwedeng basta-basta mag-hoard ng superstar mga idol kung wala kang cap space. Dito pumapasok ang tinatawag nating financial flexibility. Kung sakaling magdesisyon si LeBron na bumalik sa kanyang home state para sa isang huling sayaw o last dance sa Cleveland, kakailanganin ng front office na i-adjust ng gusto ang kanilang payroll. Kaya naka-standby si James Harden. Kung papasok si LeBron, kailangan i-structure ang kontrata ni Harden sa paraang hindi sasabog ang salary cap ng Cavaliers. Baka kailanganin gumamit ng mid-level exemption o kaya naman ay delay ang pagpirma ni Harden para magamit muna ng Cavs ang kanilang cap space para ma-absorb ang sweldo ni LeBron bago gamitin ang bird rights sa ibang players. Hinihintay ni Harden kung magkano ang matitirang pera mga idol at kung anong role ang may iwan para sa kanya. Kung pipirma siya ngayon ng maaga, mawawalan ng financial room ang Cleveland para i-accommodate ang pagbabalik kung sakali ni LeBron. Ganyang katindi ang domino effect. Isang maling pirma, masisira ang buong master plan ng front office mga idol. Pero kung akala nyo ay sila Westbrook at Harden lang ang naapektuhan, pumunta tayo sa The Bay. Isa ito sa pinaka nakakagulot ng moves ngayong offseason. Ang matalik na kaibigan ni LeBron off the court na si Draymond Green, opisyal na tinanggihan o in-opt out ang kanyang tumataginting na 27.7 million player option para sa 2026-2027 season. Tama ang narinig nyo mga idol, binitawan ni Draymond ng halos 28 milyong dolyar. Bakit gagawin ng isang veterano ang ganitong klaseng financial sacrifice? Well, simpleng-simple lang mga idol, para bigyan ng financial flexibility ang Golden State Warriors na makuha si LeBron James. Well, ipaliwanag natin ang front office mechanics nito mga idol. Sa pag-decline ni Draymond, nagbukas siya ng malaking butas sa salary cap ng Warriors. Bagamat technically ay unrestricted free agent na siya, ang expectation ng buong liga ay pipirma siya ng bagong multi-year deal na may mas mababang starting salary. Marahil nasa 18 million average annual value mga idol. Well, dahil sa sakripisyong ito, nagkakaroon ng Golden State ng kakayahang gamitin ang buong
buong non-taxpayer mid-level exception para kumuha ng solidong role players o mas matindi mag-execute ng massive sign and trade para kay Lebron. Well, wag din natin kalimutan ang Rich Paul connection. Si Rich Paul ng Clutch Sports ang ahente pareho nila Lebron at Draymond. Kung sarado na sana ang pinto ni Lebron sa Warriors at committed na siya 100% sa Cleveland o Miami, hindi hahayaan ni Rich Paul na bitawan ni Draymond ng $27.7 million mga idol. Ang pag-opt-out na ito ni Draymond ay isang malinaw na senyales na hindi pa buo ang desisyon ni Lebron at ginagawa ng Warriors ang lahat para maging pinakakaakit-akit na destinasyon para sa kanya. Well, kung part ng pitch ng Warriors kay Lebron ay ang makasama ang mga taong may malalim siyang relasyon sa year 24 ng kanyang career, the presence and sacrifice of Draymond Green is absolute paramount mga idol. Ngayon, kung akala nyo ay players at teams lang ang nai-stress sa paghihintay, nagkakamali kayo. Umaabot ang epekto ni Lebron hanggang sa pinakamataas na opisina ng NBA mga idol. Mismo si NBA Commissioner Adam Silver ay naiinip at nag-aapura na. Bakit kanyo? Dahil kailangan na nilang ilabas ang official na schedule para sa NBA regular season. Well, sa mga hindi nakakaalam ng broadcast logistics, hindi pwedeng i-finalize ng NBA ang TV schedule hanggat hindi nila alam kung saan team maglalaro si LeBron James. Si Lebron pa rin ang mukha ng liga, siya ang humahakot ng pinakamataas na viewership at ratings. Ang mga TV networks tulad ng ESPN, ABC, TNT Sports at Prime Video ay nagbabayad ng bilyong-bilyong dolyar para sa broadcasting rights at gusto nilang siguraduhin na mga laro ni Lebron ay naka-prime time. Well, paano mo i-schedule ang opening night kung hindi mo alam kung Warriors ba, Heat o Cavs ang ipapalabas mo? Anong team ang palalaroin mo sa sikat na Christmas Day games? Ang pinakamahalagang araw para sa NBA regular season broadcast. Kung hindi mo alam kung kaninong jersey ang isusuot ni The King, nakapending ang paggawa ng promotional materials, commercial at ultimo ang ticket sales ng mga arena dahil lang sa isang player mga idol. Ganyang kabigat ang hawak na kapangyarihan ni Lebron sa buong NBA business ecosystem mga idol. Hanggat walang I'm taking my talents to announcement, nakaparalyze ang calendar ng liga. Well, sa puntong ito makikita natin na ang NBA free agency ay hindi lang basta paligsahan ng paramihan ng pera. Ito ay isang komplikadong ecosystem na kung saan ang isang galaw ay nagiging sanhin ng chain reaction. Kay Russell Westbrook, nakasalalay ang kanyang susunod na chapter sa Pride and Fit. Ayaw na niyang maulit ang trauma ng Lakers era nila ni Lebron. Kung pupunta si Lebron sa Miami para bumuo ng Big 3 kasama si Giannis at Bam, hahanap ng ibang tahanan si Russ mga idol. Kay James Harden naman nakasalalay ang kanyang kontrata sa pasensya. Handa ba siyang maghintay at baka sakaling mabigyan ng mas maliit na kontrata para lang mabigyan ng daan ng pagbabalik ni Lebron sa Cleveland? Kay Draymond Green naman, nakita natin ang ultimate sacrifice. Isang patunay na sa yugtong ito ng kanilang mga career, mas mahalaga ang tsansang manalo ng isa pang kampyonato kaysa sa pera. At para sa liga naman, ito ay isang paalala na kahit gaano karaming bagong superstars ang dumating, kesyo Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander o Victor Wembanyama pa yan, ang sentro pa rin ng atensyon ng buong basketball world ay ang desisyon ng 41 years old na alamat. Kaya ang tanong ko sa inyo mga idol, saan nyo ba gustong makita si LeBron James ngayong season? Gusto nyo ba siyang makita sa Miami Heat kasama si Giannis? Babalik ba siya sa Cleveland para sa fairy tale ending o tutuloy siya sa Golden State para to pa rin ang pangarap nila magkasama ni Steph at Draymond? At tingin nyo ba tama lang ang ginawa ni Westbrook na umiwas kung sakaling pumunta si Lebron sa Miami? Well, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa baba mga idol.